Mga boss, yung DIY natin na amplifier, gumana na yung isang channel. Yan, huwag lang natin makapiright tayo. So okay na to, yung biasing niya. Tingnan natin. Tinaasan ko na ng konti kasi 0.3 lang yan. Nasa 0.4 na ngayon para medyo maganda yung yan 0.41 kabila. Yan, ayo nga pala, magkasama lang yan. Hindi, magkasama lang talaga yung tatlong yan. Yan. 0.406. Sunod naman itong isa, kumpletuhin natin yung para matesting natin. Yan yung power supply natin, bali 4 na capacitor. Ito yung niya. Nga pala yung supply natin dito ay lang to. Yung rail natin ay mababa lang, nasa 45 volts lang yung 45 volts DC lang. Halos 44, 45 yan. Rail to rail yan, 44 044 yan. So ililipat ko na lang yan dito sa kabila para ma-check din kung kumusta. Kung okay ba yung wala bang maging problema dito. Nilipat natin, tapos sinadjust natin yung trimmer dyan para sumakto pa rin sa So una natin, ito yung pinaka-biasing naman niya dito sa kabila. So tumbok na tayo ng isa lang para dito. Yan, 0.442 sa kabila naman ay 0.460. Pwede na yan. Volume, try lang natin. So hindi natin pwedeng baka makapiright tayo. Ngayon anong gagawin natin dito? Tapos na, gumagana na. Kulang pa tayo ng relay protection, kaha, at kung ano-ano pa, nandapi pang kulang dyan. Dami pang preparation yan, yung tone control o kung depende. Kung makakuha tayo ng kaha ng amplifier na maganda ang at saka kailangan kasi makapal, katulad nito makapal yung pinaka base niya para hindi naman lumundo pag kasi yung mga kaha ng ganito maninipis lang to lumulundo yan sa mahalapad tong heatsink natin. So yun lang muna ang update dito, baka matatambak na naman to yung ginagawa natin na DIY amplifier. So hindi matutuloy yung binabalak nating gawin kasi nagbago yung plano. Ganun talaga, hindi natin mapipredict kung ano mangyari in the future. So nangyari dito, kinuha ko yung isang channel, nilipat ko dito. Balak natin sana na gawin talaga siyang parang power amp style, kaya lang may dumating na gawa na ang problema ay beyond repair na. So ano ba yung mga beyond repair, talagang malala na yung sira o hindi mahanap-hanap yung sira, ginagawa na lang ng paraan. So isa sa mga description sa technician ay yung marunong ka gumawa ng paraan. As long as nag-agree kayo ng customer kung anong gagawin, ay walang problema yan. So modification yung ginawa natin. Yung amplifier section nitong nabili niyang active sub ay beyond repair na talaga. So ginawa natin ng amplifier section. Kaya lang yun nga, dumami yung parts kasi parang bumalik tayo sa analog kasi class D yun. Itong ikakabit natin ay class AB amplifier. Pero ang magagamit dito ay itong isang board. Nagawa natin ng heatsink. Tapos yung transformer niya, yung power supply para dito sa preamp, active sub. So meron tayong full video repair niyan. May mga kulang pa na pyesa. Ano bang kulang? Yung lagayan ng capacitor at saka yung speaker protection circuit nitong nabili nating gagamitin natin ng Nangyari kasi kaya napilitan kaming gumawa ng ganito ng may-ari. Yung pinaka-active sub niya kasi, ito binili niya lang din sa online. So yung original doon na nakalagay doon sa subwoofer box niya ay malaki talaga. Kasi dinala dito sa akin. Sobrang sunog na ng mga pyesa, as in malutong na yung mga wirings. Talagang beyond repair na din yun. So well, sabi niya okay, nakatayan mo lang yan. Then yung pala bumili siya ng ganito. So bago pa to,
Nakadalawang balik sa akin kasi dalawang beses na sira. Oo na pala, tinisting ko, gumana. Tapos pagdating sa kanila, gumana saglit, tapos biglang nawala. Ngayon, ni-repair ko dito, nagpalit ako ng maliit na IC dun sa na gawan din natin ng video. Then after nun, hindi rin nagtagal, nasira. So dun ko na lang na-confirm na sabi ko baka hindi match tong kasi habang ginagawa ko to, hindi naman ako nagtanong kung match ba yung speaker na kinakabit niya dito. Kumbaga habang tumawag siya, bigla ko lang naisipan na itanong kung anong speaker ang ginagamit. Yun, nung naikwento niya 15 inches na speaker, at yun na nga yung sa dating pinatingnan niya na amplifier board. So bumili siya nito, tapos yun ang kinasa niya, kaya lang hindi talaga siya match. Kaya mabilis masira yung class D na So try natin tong analog, baka sakaling tumagal-tagal. So yun ang nangyari dito sa project natin, hindi natuloy. Yung gagawin nating yung gagawin nating amplifier sana, hindi natuloy. Ayan. Ang mahalaga, masolusyonan natin yung isa sa problema ng ating customer. Para kasi ito naman ay personal use lang, o kumbaga pang sarili lang naman natin. Sakripisyo muna. Wala namang masama yan kasi babayaran din naman ako ng customer sa At saka yung customer nito na nagpagawa, shoutout sa iyo kuya, isa sa mga pinakamaayos kong customer at pinakamaganda. Kasi minsan sobra-sobra pa yung binibigay niya sa sinisingil ko, kaya talagang asikaso natin. Okay? So hanggang dito na lang, at nakakalungkot na balita, hindi natin matutuloy. Sa mga nag-aabang doon sa gagawin nating power amp style sana na amplifier, ay pasensya na po, nagbago yung plano at hindi natin inaasahan, pero at least may customer tayong mapapasaya pag nagawa to. Antayin ko na lang yung at saka gagawa natin to ng full video. Abangan nyo na lang, i-upload ko din naman.